Hey, what's up mga ka-airdrop and welcome back sa ating channel ang Crypto Whisperer PH. So for today's video guys is pag-uusapan muna natin ang current update kay Pi Network guys, no? So may magandang update na naman ang nangyayari kay Pi Network and gusto ko lang siyang i-share sa inyo at para na rin maging updated tayo sa mga possible na mangyari sa price ni Pi Network token guys, no? So bago natin pag-usapan yun guys is kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa ating channel is huwag mong kalimutan mag-subscribe at i-like ang ating mga videos na sinishare kagaya nito guys, no? Para makatulong ka sa paglaki ng ating channel at syempre malaking bagay kung papanoorin mo ng buo ang ating mga sinishare na videos kagaya nito guys, no? So, habang nag-grind tayo ng ating mga airdrop dyan guys, no? Pag-usapan muna natin ang isa sa mga pinakamalaking project siguro this 2025. At yun nga ay guys si Pi Network Token. So, nagkaroon ng update si CoinMarketCap tungkol sa kanya. And isang napakamagandang update dyan guys, no? At kung makikita nyo, nasa top 11 na agad si Pi Network guys, no? So wala pang isang buwan since nung nag-list sila nung February 20 and umabot agad sila dito sa ranking ng top 11 guys, no? So marami silang nilagpasan ng mga magagandang project din kagaya niyan nila Toncoin, yan Sui, Shiba and marami pang iba guys. So napakarami ang kanilang nilagpasan at hindi talaga biro din si Pi Network guys, no? So makikita natin dito ang kanilang current market cap which is nasa 12 billion and ang kanilang trading volume so nasa 836 M guys, no? So ibig sabihin is na maraming tao rin ang talagang interesado na mag-trade kay Pi. And circulating supply, current circulating supply is 6.9 billion Pi guys, no? And kung makikita natin, halos yung buong market is nasa red guys, no? So in the last 24 hours is nagkaroon actually ng konting wipeout. So napaka-konti lang naman yung guys, no? So 1.7 trillion USDT ang nawala sa stock market in the last 24 hours guys, no? So pero si Pi hindi nagpapatinag at the current price na 1.79 guys, no? And yun din na nakakapagtaka kay Pi guys, no? So kapag ang market is namumula, si Pi naman ay nag-green guys, no? Pero nung nakaraan, nung nag-green ang market, si Pi naman ang namula guys, no? So medyo parang salungat siya sa takbo ng crypto market guys, no? So yun ang isa sa nakapagtaka and marami tayong abangan guys, no? This March lalong lalo na yung kanilang sinasabing Pi Day which is March 14 days 2025 guys, no? So hopefully yung kanilang pinapangakong utility dApps 100 utility dApps daw according to their ecosystem is may launch na nila guys, no? Though wala pa namang announcement tungkol dun sa kanilang mga dApps kung kailan. So aabangan natin yon. And ano ba ang mga benefits kapag ikaw ay nasa top ranking dito sa CoinMarketCap guys, no? So ito guys is overall na to guys, no? And gumawa ako ng naglista ako ng 5 dahilan guys kung ano ang mga magagandang benefits kapag na-list ka dito kay CoinMarketCap guys, no? So discuss natin yun guys. So unang-una dyan guys is ito. So increase visibility and credibility. So ano ba ang mangyayari kapag si Pi Network is nag-list in a higher rank kay CoinMarketCap guys, no? So it attracts more attention from investors, traders and exchange. So mas nagkakaroon ng demand sa Pi Network token and
ito guys, it puts Pi Network on the radar of the wider crypto community. So mas maraming tao ang maging potential at maging interesado sa pagbili and pag-trade ng Pi Network token guys, no? So ibig sabihin nun is mas may chance na lumaki ang price when it comes kung maraming maiengganyo na bumili ng Pi Network token guys, no? So number 2 is higher market confidence. So just like nung number 1 natin guys is it gains trust so sa mga potential users and investors. So ganun din guys, no? And suggest strong interest in demand of the market. So yun nga rin yung sinabi natin doon. Halos same lang sila nung number 1 guys, no? Na mas magkakaroon ng mas maraming mata kay Pi Network token when it comes na mag-rank sila sa top 10 man ni CoinMarketCap guys, no? The next is yung kanilang potential exchange listing. So kapag nangyari na mas tumaas ang kanilang ranking, so mas malaki din ang chance ang mapansin sila ng mga major exchanges kagaya ni Binance, which is actually nagkaroon sila ng survey nung nakaraan kung ililist ba nila si Pi Network, and actually guys is nasa 82% ang nag-agree na i-list si Pi, pero kinontra yun nung Binance guys, no? So parang nan-trip lang si Binance sa community. Akala siguro ni Binance is walang community si Pi guys, no? Pero may sinabi sila na kailangan palang masunod. May mga rules and criteria silang yung Pi na dapat masunod guys, no? Yun ang sabi ng Binance. So sunod dyan is if Pi becomes fully tradable, early adopters could realize the value of their token. So kapag napunta nga si Pi Network token sa mga major exchanges guys is mas magkakaroon ng malaking value for sure kapag na-list si Pi sa mas malaking mga exchanges kagaya niya ni Binance, Coinbase, and si Bybit, which is si Bybit is hopefully magbago rin ang isip ni Bybit guys, no? And then number 4 is community growth, adaptation or adoption. So halos same lang din siya. High ranking can bring in new users who want to be part of Pi ecosystem. So this drive more engagement and strengthen the Pi Network community. So when it comes naman sa community guys, parang wala na tayong masasabi since for the last 6 years is talaga naging solid yung mga supporters and Pi pioneers ni Pi ever since, kahit nung hindi pa nag-list guys, no? So even kahit nag-list na ay talagang solid yung kanilang community guys, no? And number 5, possibility of a stronger future price. So all in all guys, ito talaga ang pinaka magiging epekto when it comes na mag-rank si Pi Network sa higher rank. So increased hype and investors' interest could possibly affect the token's future value. And if the project continues to develop and launch a fully functional mainnet, it could solidify its place in the crypto market. So hopefully yung kanilang mga pinaplano, yung kanilang mga dApps na sinasabi sa kanilang ecosystem is mag-launch soon guys, no? So di ko alam kung updated kayo sa mga update ni Pi Network, pero marami silang sinishare na pwedeng mangyari at mangyayari guys in the future. So abangan lang din natin yung kanilang mga updates soon, and hopefully mas maraming magtiwala kay Pi Network bago pa maging successful ang project na ito guys, no? And ayun lang guys, no? So kung may mga iba kang comments or suggestion tungkol kay Pi Network is let me know dyan sa comment section guys, no? And pag-usapan natin yan kung ano ang masasabi mo kay Pi Network, and kung nag-hold ka pa or
pumaldo ka na ba guys kay Pi Network guys, no? So ako naka-hold pa lang din. So naghihintay lang din tayo ng mga iba pang update, and hopefully magkaroon ng saysay ang project na ito guys, no? So which is I think is na nagkakaroon naman tayo ng konting pag-asa dito guys, no? So hindi biro yung ganitong pagtaas in the last 3 weeks since no nag-list sila guys, no? So I think walang ibang token ang nakagawa nito na umabot ng top 10 or almost top 10 dito sa CoinMarketCap guys, no? And wala pang isang buwan. So ayun lang guys, kung nagustuhan mo ang ating video for today is don't forget to give it a like at mag-subscribe ka na rin para lagi kang updated sa ating mga future videos kagaya nito guys, no? So kung isa kang Pi supporter is sana i-support mo rin ang ating channel guys, no? So ayun lang guys, see you sa next video. Peace!